Ipinadala ang mga karagdagang sundalo kasunod ng pagkamatay ng 15 sundalo ng 35th Infantry Battalion sa pakikipagbakbakan ng militar sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Patuloy ngayon ang pagkanyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga pinagtataguan ng mga bandido. Kagabi, halos magkakasabay na nagpaputok ng kanyon ang mga artillery unit mula sa ilang fire base sa Sulu. Ilang karagdagang tropa na rin ang idineploy sa mga kampo, kasunod ng madugong labanan ng mga bandido at sundalo. Sa gitna ito ng matinding bakbakan ng militar at bandidong Abu Sayyaf sa barangay Maligay, Patikul, Sulu. Baka sa mga uniforme, backpack at iba pang gamit ng mga sundalo ang tadtad na mga bala. 15 sundalo ang namatay sa engkwentro, kabilang ang isang batang tenyente. Sugatan naman ang 10 iba pang sundalo. Sa panig ng Abu Sayyaf, hindi bababa sa 23 ang napatay. Aminado ang militar na mas kabisado ng mga bandido ang kabundukan ng Sulu kumpara sa kanilang mga sundalo. We're giving them a good fight this time as far as familiarity with the terrain is concerned. Lumalabas din daw na nakapwesto ang mga bandido sa high ground nang makasagupa ang mga sundalo ng 35th Infantry Battalion. Ngayong araw, dadalhin sa Zamboanga ang labi ng mga nasawing sundalo para ihatid sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon, naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa kampo ng 35th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines sa Patikul. Biyernes nitong nakaraang linggo nang magsimula ang operasyon ng militar para mailigtas ang 23 bihag ng Abu Sayyaf at makuha patay man daw o buhay ang mga lider ng grupo na pinangungunahan ni Radulan Sahiron. The ultimate objective is rescue of the kidnapped victims, and we can do that by neutralizing this armed Abu Sayyaf group. Nasa 500 pamilya na ang lumikas sa lugar para makaiwas sa labanan. Posibleng may kinalaman din umano ang mga bandidong sinasabing sumusuporta sa teroristang grupong ISIS sa sunod-sunod na paghagis ng mga granada sa 2 istasyon ng pulis sa Cotabato City. Sa impormasyong nakuha ng hepe ng City Police Station 2 Chief Inspector Carlo Honorario, Sabado ng gabi ng unang hagisan ang Police Station 1. Pero sa katabing Traffic Management Office ito sumabog. Hindi naman sumabog ang isa pang granadang hinagis sa Police Precinct 2. Kasalukuyang naka-heightened alert na ang Cotabato Police habang iniimbestigahan ang motibo ng mga paghagis ng granada sa kanilang mga istasyon. Nakagagawan umano ng mga di pa nakikilalang salarin sakay ng motorsiklo. Isa sa mga motibo o faktor na tinitingnan namin dito kung bakit nagkakaroon na ng mga sunod-sunod na pagtapon ng granada sa mga station dito sa Cotabato City Police Office is isa dito is yung nakikita nating kasagsagang operation ng tropa natin sa AFP against sa ISIS group na nandito sa Lanao.